Meron, ay wala pa po. Na, control P. Kuha power. Ayan po. So number 1 po, pananampalataya at pagsunod. So, ang matibay na pananampalataya ay pundasyon ng paghahanda para sa kabilang buhay. Ito ay nangangahulugang pagtitiwala sa Diyos at pagsunod sa kanyang mga utos sa lahat ng aspeto ng buhay. So, kailangan po nating manampalataya sa ating Panginoon. At ang pagsunod ay hindi lamang sa salita kundi sa gawa, pagpapakita ng pagmamahal, kabutihan, at katapatan sa Diyos sa araw-araw. Sa pamamagitan nito, nabubuo ang spiritual na lakas at kapayapaan sa puso. So habang nandito pa po tayo sa lupa, naghahanda po tayo dahil hindi po permanente ang ating buhay dito. So hindi pa po ito ang ating tahanan, no po, permanent na tahanan. So ano lang po tayo dito? Bisita. Nakiki-rent lang po tayo dito, no po. So habang nandito pa po tayo, may oras pa, may pagkakataon pa po, gawin po natin itong mga paghahanda na ito. Sabi nga po, pananampalataya at pagsunod. Kailangan po nating manampalataya sa ating Panginoon at sumunod sa lahat po ng aspeto, sa lahat po ng utos ng ating Panginoon. Number 2, paggawa ng kabutihan. Ang paggawa ng mabuti sa kapwa ay isa sa pinakamahalagang paraan upang maghanda para sa buhay pagkatapos ng kamatayan. Kasama dito ang pagtulong sa nangangailangan, paggalang sa iba, at pagbibigay ng oras at lakas sa pagsamba o gawaing spiritual. So yung ginagawa po natin, katulad po nito, yung pagsamba sa ating Panginoon, yung pag-attend po natin dito, lahat po ng ginagawa natin para sa Panginoon ay hindi po nasasayang. Lahat po yan ay pakinabang. No po, dahil darating ang araw, paghaharap po tayo sa ating Panginoon, lahat po yan, no po, lahat po yan ay may pakinabang. Lahat po ng ginagawa natin. So kailangan po tayong gumawa ng mabuti, hindi lamang po para sa atin, kundi para sa ating kapwa. No po? And then, number 3, paghingi ng tawad. Ayan po. So, mahalagang humingi ng kapatawaran sa Diyos sa mga nagawa nating kasalanan habang may buhay pa. Ang pagsisisi at paghingi ng tawad ay nagpapalaya sa puso mula sa pasanin ng kasalanan at nagbubukas ng pagkakataon para sa pagbabago. Ang pagpapatawad ay nagsisiguro rin na tayo ay mas handa sa pakikipagharap sa Diyos sa kabilang buhay. So kailangan po nating humingi ng tawad sa lahat po ng mga nagawa natin na hindi maganda or hindi tama. So lagi po nating iisipin kapag tayo po ay nakagawa ng hindi maganda, kaagad po tayong humingi ng tawad. Kasi nga po sabi natin, hindi natin alam kung kailan mangyayari or kung kailan tayo kukunin ni Lord. No po? So kailangan lagi po tayong handa. At hindi lang po yung paghingi natin ng tawad, kundi rin po yung patawarin din po natin yung mga nagkakasala sa atin. Tulad nga po nung tinestimony po ni Sister Nita noon nung sa women's, sa ano po natin, kailangan po nating magpatawad din. No po? Hindi lang po yung tayo, lagi na lang tayo, hingi tayo ng tawad sa Panginoon. Paano naman po yung iba? Kung hindi po tayo nagpapatawad, paano po tayo patatawarin ng ating Panginoon? No po? And then number 4, pagbabago. So kung tayo po ay hihingi ng tawad, kasama po yan yung pagbabago. Kapag ka po nang hingi ka ng sorry,
big sabihin, hindi mo na po uulitin. Hindi na po gagawin ulit. No po? So, ang tunay na paghahanda ay hindi lamang pagsisisi, kundi aktibong pagbabago. Iwanan ang masasamang gawi at sikaping maging mabuting tao. Magpakita ng kabutihan, katapatan, at pagmamahal sa lahat ng nilalang. Ang pagbabago ay tanda ng pagsunod sa kalooban ng Diyos at pagkakaroon ng layunin para sa buhay na walang hanggan. So kailangan po nating magbago at kailangan makita po sa ating mga buhay, ang tunay na pagbabago. Kung dati po, yung ugali po natin hindi maganda, nakikita ng tao. Pero ngayon po, dahil alam na po natin yung tungkol sa life after death, so nagkakaroon na po ng pagbabago. No po? At nakikita po yan ng ibang tao. Tapos po, number 5, buhay sa daigdig bilang paghahanda. So ang mundong ito po ay pansamantala lamang. Yung buhay po natin dito ay pansamantala lamang, hindi po yan permanente. So, ang buhay dito ay paghahanda para sa mas mahabang buhay pagkatapos ng kamatayan. Ang bawat gawa, desisyon at pagpili ay may epekto sa ating spiritual na kalagayan. Kung mamumuhay tayo ng may pananampalataya, kabutihan at pagsisisi, tayo ay magiging handa sa pagtanggap ng gantimpala ng Diyos sa kabilang buhay. So, dito po sa daigdig, dito po sa mundo, ito po yung talagang paghahanda natin para sa kabilang buhay. No po? Kasi po pag namatay na tayo, hindi na po natin magagawa lahat yan. Hindi na po tayo pwedeng humingi ng tawad, hindi na po tayo pwedeng magpatawad sa ating mga kapwa, hindi na po tayo pwedeng magbago dahil wala na, patay na po tayo. So habang nandito pa po, may pagkakataon pa, buhay pa tayo, kailangan po nating gawin or kailangan po nating maging handa. No po? Handa po natin ang ating sarili para sa pagharap sa ating Panginoon. Ulitin ko po, yung mga paghahanda sa buhay pagkatapos ng kamatayan. Number 1, pananampalataya at pagsunod. Number 2, paggawa ng kabutihan. 3, paghingi ng tawad. 4, pagbabago. 5 po, buhay sa daigdig bilang paghahanda. Okay po. And then, continuation dun po sa kanina, yung kay Lazaro, dun sa mayaman. Ito pa po yung isa pa pong request nung mayaman. No po? Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, nasa kanila na ang sinulat ni Moses at ng mga propeta. Pakinggan nila ang mga yon. Hindi po Abraham na ama, sagot ng mayaman. Ngunit kung pupuntahan sila ng isang namatay at muling mabubuhay, magsisisi sila at tatalikuran ang kanilang mga kasalanan. Subalit sinabi ni Abraham, kung hindi nila pinakikinggan si Moses at ang mga propeta, hindi rin sila maniniwala kahit na ang isang namatay ay muling mabuhay. So yun po yung gusto na naman po nung mayaman na isa daw po sa mga namatay na muling mabuhay para po mabalaan po yung kanyang mga pamilya tungkol po doon sa impyerno. So binibigyang diin po dito sa talatang ito na sapat na po ang salita ng Diyos upang magabayan ng tao sa kaligtasan at pagsisisi. Kung hindi pakikinggan ang Biblia, hindi rin makapagbabago sa puso ang kahit na anong himala tulad ng pagbuhay sa patay. So, kailangan po nating maniwala sa mga kasulatan po sa Biblia. Lahat po ng nakasulat doon ay totoo po yun. No? So, kailangan po nating magtiwala, kailangan po nating sumampalataya sa ating Panginoon. And dito po sa Romans chapter 10 verse 14, ang sabi po, paano naman sila tatawag sa Kanya kung hindi sila sumasampalataya? Paano sila sasampalataya kung wala pa silang napakinggan tungkol sa Kanya?
Paano sila makakapakinig kung walang mga ngaral sa kanila? So, dito naman po, pinapakita po na ang tao ay tatawag sa Diyos dahil siya ay sumasampalataya. Siya ay sasampalataya naman dahil siya ay nakarinig. At siya ay makakarinig dahil may isang nangaral na nagsalita tungkol kay Kristo. So, ibig sabihin po, ang pananampalataya ay hindi lang basta kusang umuusbong sa puso ng tao. Ito ay nagsisimula sa pakikinig ng katotohanan ng salita ng Diyos. So, tulad po natin, hindi po pag silang natin, nandito na tayo, di po ba? So, kaya po tayo nandito kasi may nag-share po sa atin ng salita ng Diyos. So, hindi po biglang uusbong na lamang yung pananampalataya. Ito po ay dahil may isang nangaral po ng salita ng Diyos, napakinggan po natin ang kanyang mga salita, kung kaya po nandito po tayo. Ano po? Ipinapakita rin ng talata na mahalaga ang papel ng mga tagapagturo, mga ngaral at maging ng bawat mananampalataya. So, yung papel po natin, no, bilang mga lingkod ng Diyos ay mahalaga po. Dahil sinishare po natin ang salita ng ating Panginoon. No po, tulad po ng ating pastor, ng ating mga Sunday school teachers, at maging tayo po na ordinaryong tao, pwede rin po nating i-share ang salita ng ating Panginoon. So ang Diyos ay gumagamit ng mga tao bilang kasangkapan upang maiparating ang kanyang mensahe ng kaligtasan. Kung walang magbabahagi, maraming tao ang maaring manatiling hindi nakakarinig at hindi nakakaalam tungkol sa pag-ibig at pagliligtas ni Kristo. So ang mensahe po nito ay hindi lamang para sa mga pastor or sa mga leader ng simbahan. Ito po ay paanyaya sa bawat Kristiyano na maging saksi sa pamamagitan ng salita at gawa. Sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, maari nating maipakita at maipahayag ang ebanghelyo sa ating pamilya, kaibigan, mga katrabaho, kaklase, at minsan ang simpleng pagbabahagi ng ating patotoo o ang pagpapakita ng kabutihan at pagmamahal ay maaring maging daan upang may makilala sa Diyos. No po? So, mahalaga po ang papel natin. So, hindi lang po tayo basta lang nakaupo. Kailangan din po nating, or hindi lang po tayo basta nakakarinig, kailangan din po nating ibahagi. I-share po natin kung ano yung natutunan po natin. At sa pamamagitan po nito, yung ibang tao po nakikilala po ang ating Panginoon. Amen po. And then po, ito na po yung pangalawa, paano tayo maliligtas? Ang Biblia ay maliwanag na nagsasabi na ang kaligtasan ay hindi makakamtan lamang sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo na namatay sa krus para sa ating kaligtasan. So alam naman po natin na si Jesus po ay namatay sa krus dahil sa ating mga kasalanan. At dahil sa pag-ibig niya po sa atin, kaya binigyan niya po tayo ng regalo. Yun po yung kaligtasan. No po? So sabi po dito sa Efeso chapter 2, verses 4 to 10, ngunit napakamaawain ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin, na kahit itinuturing tayong patay dahil sa mga kasalanan natin, muli niya tayong binuhay kasama ni Kristo. At dahil sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, binuhay tayo ng Diyos mula sa mga patay, kasama ni Kristo, para maghari tayong kasama niya sa kaharian ng langit. Ginawa niya ito para maipakita niya sa lahat, sa darating na panahon, ang hindi mapapantayang kasaganaan ng biyaya niya at kabutihan na ibinigay niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Dahil sa biyaya ng Diyos, naligtas kayo nang sumampalataya kayo kay Kristo. Kaloob ito ng Diyos at hindi galing sa inyo. Hindi ito nakasalalay sa mabubuti ninyong gawa para walang maipakita ang sinuman.
Nilikha tayo ng Diyos at sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, binigyan niya tayo ng bagong buhay para gumawa tayo ng kabutihan na noon pa may itinalaga na ng Diyos na gawin natin. So ang kaligtasan po ay galing po yan sa Diyos. Ito po ay biyaya po na galing sa ating Panginoon. No po? Hindi po galing sa atin. Ito po ay biyaya ng ating Panginoon. So ano po yung paano po tayo maliligtas? Ito po, meron pong 4 na dapat po nating gawin para po tayo ay maligtas. Number 1 po, pagkilala sa kasalanan. Mahalaga na tanggapin po natin ang katotohanan na tayo ay nagkasala laban sa Diyos at kailangan natin ng kanyang kapatawaran. Ito ay unang hakbang sa pagbukas ng puso sa Diyos at sa pagtanggap ng kanyang biyaya. Kailangan po nating kilalanin na tayo po ay makasalanan. Tayo po ay nagkasala dahil tao po tayo at hindi po tayo perfecto. Okay po? And then, number 2 po, pananampalataya kay Jesus. So, isa din po yan kung paano tayo maliligtas. Kailangan po tayong manampalataya sa ating Panginoon. May wala. Okay, ang pananampalataya ay pagtanggap na si Jesucristo ang nagbayad sa ating mga kasalanan sa pamagitan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. So ito po, dahil po sa mga kasalanan po natin, si Jesus po, binigay niya po ang kanyang buhay upang tayo po ay maligtas. Then number 3 po yung pagsisisi. Okay po, kailangan po nating pagsisihan lahat po ng ating mga nagawang kasalanan. No po? Pagsisihan po natin at hingi po tayo ng tawad sa ating Panginoon. Next po, pagpapahayag ng pananampalataya. Ayan po. Kanina pa po, napag-uusapan na po natin yung tungkol sa pananampalataya. So, kailangan po nating manampalataya sa ating Panginoon. So, ano po yung mga bunga ng kaligtasan? Okay, kapag po tayo po ay sumampalataya, tayo po ay nagsisi sa ating mga kasalanan, narito po yung mga bunga ng kaligtasan. Number 1, nagkakaroon po tayo ng kapayapaan at kapanatagan sa kalooban. And then number 2 po, pag-asa sa buhay na walang hanggan. And then number 3, gabay sa tamang pamumuhay at paggawa ng mabuti. Ayan po. So yan po yung mga bunga ng kaligtasan. Wait lang po. Okay. So bilang aplikasyon po dito sa ating napag-aralan po simula last week po. So yung napag-aralan po natin tungkol po sa buhay pagkatapos ng kamatayan, hindi lamang para dagdagan ang ating kaalaman, kundi upang baguhin ang ating pamumuhay habang tayo ay nabubuhay pa. So sabi nga po dun sa Hebrews chapter 9 verse 27, minsan lang po tayo mamatay. No po? At pagkatapos nito ay ang paghuhukom. So ibig sabihin may pananagutan ang bawat isa sa harapan ng Diyos. So ito po yung aplikasyon po sa buhay ng mga napag-aralan natin. Number 1, mamuhay ng may kamalayan sa walang hanggan. No po? Di ba po napag-aralan natin na pagkatapos po ng kamatayan ay mayroong pang buhay. No po? Ito yung buhay na walang hanggan na pinagkaloob po sa atin ng ating Panginoon. And then number 2 po, suriin ang iyong sarili. No po? Mag-reflect po tayo. Suriin po natin ang ating sarili. Then, pahalagahan ang pagkakataong ibinigay ng Diyos or binibigay ng Diyos. So habang nandito pa po tayo, maghanda na po tayo dahil sabi nga po, hindi natin alam kung kailan ang ating kamatayan. So lagi po tayong maghanda
At habang may pagkakataon pa po na binibigay sa atin ng Panginoon, gawin po natin habang nandito pa tayo sa mundo. And then, number 4, ibahagi ang mabuting balita. Yan, kung ano po yung mga natutunan natin, na pag-aralan natin, kapag po may pagkakataon, i-share po natin ang salita ng ating Panginoon. Baka po yun yung way para makilala po nung tao ang ating Diyos. Amen po. And then the last one po, mamuhay na may pag-asa. Ayun nga po. So, habang may buhay, may pag-asa. So, lagi po tayong mamuhay na may pag-asa. So, yung memory verse po natin, dito po siya sa Romans chapter 6 verse 23. Memorize. Alam ko po yung iba memorize na po to. Ito po yung sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. So yan po yung ating memory verse. Ngayon po, dahil alam na po natin yung mayroon pong kabilang buhay. No po? Yung buhay na walang hanggan or yung buhay na kapiling si Jesus or si Satanas. Ngayon po, natatakot po ba tayong mapunta sa impyerno? Amen po. Sino naman po ang hindi matatakot sa impyerno? No po? Talagang totoo po ito. Sinasabi po sa Biblia, dinescribe po sa Biblia na totoo po ang impyerno. At ganun din po ang langit. Alam ko po na ang bawat isa ay naghahangad po na makapiling ang ating Panginoon, makasama po natin siya sa habang buhay. Opo, sa kabilang buhay. And then, kung ganun po, maging handa po tayo, ihanda po natin ang ating mga buhay at kamtin po natin ang kaligtasan na nagmumula sa ating Panginoon. Amen po? So, with that po, may tanong pa po? Kung wala na po, thank you po. And next week po, si Sister Maika po yung ating magiging teacher about po sa salvation naman po. So, ano po ito? Continuation po siya. No po? So, una po yung foundation, pangalawa po yung life after death, and then the next one po is about salvation. No po? Okay po? With that po, thank you po and God bless us all. Tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Panginoon, muli, salamat po sa pagkakataon na binigay niyo po sa amin. Salamat po sa iyong mga salita na naibahagi ngayong umagang ito, Panginoon. Nawa, ito po ay isa pamuhay po namin sa aming pang-araw-araw na buhay. And Lord, kayo po ang patuloy na gumabay sa aming mga buhay. Ingatan niyo po kami, Panginoon, at nawa kayo po ang maghari sa aming mga puso, sa aming mga buhay, Panginoon. And Lord, dinadalangin din po namin ang susunod po namin gawain. Kayo po ang patuloy na manguna at nawa kayo po ang mapurihan sa umagang ito. Kaya Lord, sa iyo po lahat ng kapurihan, kapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen.